these are the things that I considered before ko i-enroll si Mikey sa play school. So, at 3.2 years old, in-enroll ko si Mikey sa play school dahil mainly, gusto kong ma-socialize siya. Kasi dito sa bahay, wala talaga siyang kalaro. Puro adult kami. Nag-iisa lang siyang apo dito sa bahay. And talagang, puro adult ang nakakasama niya. Kaya sabi ko, kailangan meron siyang same age na kalaro man lang. Ganon. Para naman masanay siya. So, dahil wala tayong resources dito sa lugar namin, sa bahay namin, talagang kami ni Mikey ang lumapit sa resources. So, nung nag-decide akong ipasok si Mikey sa play school, pumunta muna ako sa play school mismo para itanong yung mga gusto kong itanong sa kanila. Like, ano po yung curriculum nyo? Kasi for sure meron sila. Ano po yung mga ino-offer nyo package? Ano po ba yung mga age bracket na pwede sa inyo? And para saan si Mikey? And talagang inopen ko sa kanila na si Mikey is my ASD. And manageable naman that time si Mikey. May pagkamakulit lang talaga, which is, kahit naman neurotypical children, may ganong trait. Sumusunod naman ka ako si Mikey and alam niya naman yung mga basic knowledge. And medyo advanced na nga rin daw siya nung inassess siya. So, alam niyo mga minatawa ko dahil nung nag-enroll kami is, ang daming nag-enroll sa kanila, which is great opportunity for Mikey para matuto siya na makipag-socialize sa same age niya. Pero, in-enroll ko muna si Mikey mga sa toddler, which is mga 1.5 to 2 years old yung mga kasama niya nun, para as prep muna, na may mga bata din ako, kasama din ako, belong ako dito, ganun. So, kasi yung mga ginagawa ni Mikey that time pa lang is yung mga ginagawa ng mga toddler. So, doon ko muna siya sinama. Pero, naging struggle ko kasi nun kay Mikey. Ang tangkad niya kasi para sa age niya. And then, nung tinignan ko siya kasama ng mga bata, halos kalahati lang ng height niya yung mga bata. Kapag si Mikey ay dumadaan or tumatakbo, nabubunggo niya yung mga bata. So, parang na-stress ako sa part na yun. Kaya sabi ko, sige po, ilipat na po natin doon sa preschool or pre-K. Pre-K ang tawag nila doon. Kaya pumayag naman sila, which is dapat nga talaga doon si Mikey. Doon mas nag-mature si Mikey. Sabi ko nga sa inyo, trial and error ang ginawa namin. And wala namang masama dahil naisama ko si Mikey sa unang buwan sa play school doon sa mga toddlers. 'Di ba? So, ganoon naman tayong mga nanay, 'di ba? Kung ano yung pwedeng itry, yun yung itatry natin as long as makakabuti sa mga anak natin. So, dahil stay-at-home mom naman ako, yung availability is wala kami naging problema doon. Pero isa yan sa mga dapat natin i-consider kung available ba tayo sa mga araw na merong session sa play school ng mga anak natin. So, ako, Monday to Sunday talagang open ako at inilaan ko na talaga yung oras at buhay ko para kay Mikey. Dahil ayokong lumaki si Mikey nang walang alam, nang napapabayaan and everything. So, ganun naman tayong parents, 'di ba? Kung kaya natin i-sacrifice yung mga sarili nating career and everything, go. So, wala naman akong problem doon. Okay lang yun. So, again, sa availability, wala kami naging problema ni Mikey. And, next kong consider is yung financial resources. So, kaya ba namin? Kaya ba namin magbayad ng 3,000 per month? So, kaya naman i-provide. Kaya, nag-go kami doon. Alam niyo mga me at first, parang skeptical ako kung itatanong ko ba yung curriculum ng play school. Pero, isa pala yun sa mga rights natin as parents kapag ipapasok natin sa play school yung mga anak natin. Kasi, may mga play school naman na open talaga na ipakita yung curriculum nila. What? What? Hot witch? Teka lang, gusto ng anak ko maging witch ako. Sit down. Thank you. You're welcome. Gusto mo maging witch ako, be? Wala na guys, nagising na si Mikey. At ito ang unang-una niya pinagawa sa akin. Dinudog show talaga ako ng anak ko. Tignan niyo siya. Hindi ko kasi siya pwede ipakita kasi wala siyang shorts eh. Umihi kasi siya. At pag inalis ko to, iiyak yan. Tignan niyo. Ay, hindi umiyak. Pinapahiya mo naman ako, Mikey. So, natanong ko yung curriculum nila or yung mga activities per week na gagawin nila kasi gusto ko ma-prep na rin si Mikey. Dahil, for example kasi, magmu-music sila or magbabuan ng wika, ganyan. Sit down, Mikey. Yan na siya, umiiyak na siya. Hindi ko nga pwedeng isuot, be. Nagbi-video si nanay. You watch nanay na lang. Hot witch. O sige, magbi-video tayo na naka-hot witch ako. Go there. You watch nanay. O sige, sama ka na lang sa video. So, yun nga, piniprep ko siya mga mi, para, let's say, for example, magsusuot siya ng mga barong or costume, like animal costume, eh, dito pa lang sa bahay, mapasuot ko na agad siya, kasi, that time, may ugali si Mikey na,
pag nakakasuot siya ng mga long sleeve or mga textured or yung mga printed, ayaw niya. So, kailangan i-prep mo muna siya, mga mi. Then, mga ilang linggo or ilang araw, magugustuhan na niya yun. Go. Are you a witch? Yes, I'm a witch. It's witch, not wits. You say hi. O, pwede na ba ako magtuloy? So, yung distance, ito yung second to the last na kinonsider ko if ipi-play school ko si Mikey. And luckily talaga, isang sakay lang siya dito sa amin, 5 minutes lang nandun ka na sa play school. So, go. Yun talaga isa sa mga pinagpapasalamat ko dahil I don't have to travel. I don't have. O, sige. So, hindi na namin kinakailangan na mag-travel pa na I don't. sobrang layo. Super life. And etong last is, ito talaga yung pinaka-importante. And ito yung pinaka-tinitignan ko sa isang play school para ipasok ko si Mikey doon. Ito yung inclusivity. Tinatanong ko muna sila kung nag-accept ba sila ng children with autism or yung may mga diagnoses or yung may mga special needs. And nag-yes naman sila. Pero sinigurado ko na kung ma-handle ba nila yung bata. Kasi 'di ba kung hindi pala inclusive yung institution na para ano pa at ipapasok ko doon yung anak ko. Eh 'di ba nga mami, yung goal natin kaya natin ipapasok sa play school yung mga anak natin is para ma-feel nila na may other environment sila aside sa bahay. So, yun, mami. Yun lahat ng kinonsider ko bago ko ipasok sa play school si Mikey. Yung socialization, ilan ba yung number of kids doon, kailangan, kahit papano, may 5 hanggang 10, which is check naman doon sa play school na pinuntahan namin. And then, availability namin, schedule namin, which is a big check din. And then, financial resources, kinaya naman. And then, curriculum or activities, yes, check doon. And then, distance, malapit lang sa amin. And yung inclusivity. So, yun po. What? Are you a witch? No, I'm not a witch. Pero magiging witch ako kasi you disturb me. So yun mga meetings for watching. Pasensya na magulo ang video na to for today's video. If you have questions, go, i-comment nyo lang dyan. Yun. Hanggang sa susunod. Bye!